Savior King, and Jesus was his name. Born in a manger, to his own a stranger, a man of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. What condescension, bringing us redemption, that in the dead of night not one faint hope in sight. God's gracious tender laid aside his splendor, stooping to woo, to win, to save my soul. Oh, how I love him, how I adore him. My breath, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. Without reluctance, flesh and blood his substance, he took the form of man, revealed the hidden plan. Oh, glorious mystery, sacrifice of Calvary. And now I know the words, the great I am.
I am thine, O Lord. I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spent, when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding
Still all my song shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Though like a wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest a stone. Yet in my dreams I'd be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. There let the way appear, steps on to heaven. All that thou sendest me in mercy given. Angels to beckon me nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Then with my waking thoughts, bright with thy praise, out of my stony griefs, Bethel I'll raise. So by my woes to be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Oh, if on joyful wings, Hallelujah. cleaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upward I'll fly. Praise the Lord. Amen. Shalom, bride. Puri ng ating Panginoon at ako po'y muling bumabati po sa inyong lahat ng isang mapagpalang gabi. Tayo po ay narito muli
sa gabing ito para magdaos po ng gawain ng ating Panginoon. At saan man kayo naroroon sa gabing ito, kayo man ay nasa inyong mga bahay, sa inyong mga kwarto, saan man kayo naroroon, malayo man kayo, malapit, muli tayo magsama-sama sa gabing ito sa ilang sandali para sa gawain ng ating Panginoon. Tumaasa ako muli sa gabing ito na tayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Naway all is well po sa ating lahat sa gabing ito. At tayo po ay magsama-sama sa ilang sandali ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At kung meron po kayong mga prayer request na gusto nyo po na isama natin sa panalangin ngayong gabi, ay maaari po tayong magpaabot ng ating pong mga prayer request ngayong gabi. Nang sa ganon ay ito po ay may dulog natin mga kapatid mamaya pagkatapos po ng ating service. Amen. Praise the Lord. So, manatili na po tayo sa ating mga kinalalagyan ngayong gabi. Tayo po ay magsama-sama sa gawain ng ating Panginoon ngayong gabi. At bago po tayo magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon ay tayo muna po ay dumulog sa Kanya sa pamamagitan po ng isang panalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid na manalangin. Ilang sandali. Hallelujah. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay dumulog sa Kanya at manalangin tayo sa ating Panginoon. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa gabing ito. Maraming salamat Panginoon sa inyong biyaya at muli niyo po kaming binigyan ng pagkakataon para makapagdaos po ng iyong gawain ngayong gabi. Sa amin pong pamamahinga ay naway focus namin o maibigay namin Panginoon ang ilang sandali ng aming pong oras para Lord sa pakikinig ng inyong gawain, ng inyong mga salita. Tunay Panginoon na ang salita mo lamang Panginoon ang aming pong sandata. Ito po ang aming pong ilawan sa aming lakbayin sa buhay na ito. At dito po kami nagtatagumpay Panginoon. Dalangin namin Panginoon Lord sa gabing ito na kayo po ang siyang manguna. At dalangin ko po na kayo po ang siyang kumontrol ng aming pong paghimpapawid, pagbo-broadcast ngayong gabi at alisin niyo po lahat ng mga balakid upang Lord hindi maipaabot sa bawat isa ang iyong mga salita Panginoon na aming pong muling pagbubulay-bulayan Panginoon sa gabing ito. Pagpalaan niyo po ang aking mga kapatid na ngayon ay nanunood at nakikinig. Kayo Lord ang siyang magbukas muli ng iyong mga salita at magpahayag po kayo muli sa bawat isa sa amin Panginoon. Pray God that your Holy Spirit, the guide, our teacher, will come Lord and be Lord in our midst tonight Lord and reveal to us once again your word. Help us Father we pray, and may you help also your servant to stand Lord this moment Lord. I pray that you anoint my lips and give me the inspiration Panginoon para ibahagi ang iyong mga salita Panginoon sa bawat isa. Salamat Panginoon sa gabing ito Panginoon, and we give you all the praise and we give you all the glory sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. So, tayo po ay diretso na po sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At sa gabing ito, ako po ay magbabahagi ng isang aralin, isang subject na naniniwala ako na ito po ay napapanahon sa
panahon na ito na atin pong kinalalagyan. So I'm going to share to you about, ang subject ko po ay deception by wrong perception. At ang ating pong subtitle is about illusion versus reality. Illusion versus reality. So tayo po ay nasa panahon na yan, mga kapatid, whether we are living in an illusion or in a reality. So basahin na po natin ang ating pong teksto ngayong gabi. May sinasabi sa Bible that the end time will be a false anointed one at the end time, At isa yan sa mensahe na pinangalanan po ng ating pong propeta. Dito po sa Matthew chapter 24, verse 4, binabanggit dito, sabi rito, "And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you." Isa sa mga end time signs sa panahon natin, maraming mga magsisilitaw na mga mandaraya. Maraming mga deceiver. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Liban doon sa mga ilang mga palatandaan na binanggit po niya na magkakaroon sa panahon nito, like for example yung magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng lindol at mga peste at mga iba't ibang uri ng mga darating sa panahon natin ito na mga hindi maganda, that is the end time sign sa panahon natin. Yung pong binanggit po ng prophet natin dun sa o sa scripture, sabi dun sa Matthew chapter 24, yung sinasabi ng Panginoon nung tinanong siya kung ano yung mga palatandaan, ano mga sign ng kanyang pagdating, At yung nga, binanggit po niya, there shall be wars and rumors of war, there shall be famine and pestilence. Amen. Pero sabi ng Panginoon, di pa yan ang kawakasan, kundi yan ay simula lamang, Praise God. So we believe that we are now experiencing a mild tribulation, Dahil alam natin na magkakaroon ng dakilang kapigatian. Sabi ng Panginoon, these are just the beginning of sorrows. At isa sa mga palatandaan nga na sinabi ng Panginoon ay ang darating ang maraming mga mandaraya sa huling panahon. At ang sabi pa niya sa may verse 5, "For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many." So marami pong darating na magkiklaim na sila ang Kristo. Praise God. So alam natin na Christ means anointed. Meaning to say, marami magsasabi na sila po yung pinahiran, Sila yung anointed, Kaya marami pong mga false anointed ones of the end time that will claim and fulfill this prophecy. At ang sabi rito, hindi po talaga sila yung totoo, but what they are doing is they are doing to deceive many. Hindi lang po few ang madadaya, pero sabi rito, many, maraming madadaya. At alam natin kung sino po yung mga madadaya. Yun sabi po dun sa Book of Revelation, na mga madadaya ay yung mga ang pangalan nila ay wala doon sa Lamb's Book of Life. Sila po ang sasamba doon sa halimaw, yung larawan ng halimaw. Praise God. So yun po yung malinaw, na alam natin na kung sino-sino yung mga madadaya. So kabilang sila dito sa mga sinasabi ritong madadaya na maraming madadaya, So verse 11, jump natin ang pagbabasa. "And many false prophets shall rise and shall deceive many." So magkakaroon din ng mga bulaang mga propeta sa uling panahon. Amen? At mandaraya din sila at marami din po silang madadaya. So alam natin na isa sa mga pinangako ng Panginoon sa uling panahon na magkakaroon ng isang ministry. At alam natin na doon sa huling sakay ng kaaway, nung siya nakasakay doon sa huling sakay niya, doon sa pale horse, siya po ay, di ba, sabi doon,
dumating para pumatay, no? Nakasunod sa kanya ang death at saka ang hell. Amen. At yan ang nangyayari ngayon. Nagkakaroon ng spiritual death, spiritual famine sa panahon na ito. At ang mga nagsasuffer, ang mga masasalot ay ang mga iglesia. Amen. Particular po yung mga kabilang doon sa Laodicean Church. Pero ang bride, alam natin na siya po ay labas na sa spirito ng Laodicea. Praise God. Therefore, hindi po sila kabilang dito, mga kapatid. At alam natin na ang anointing natin ngayon ay anointing ng isang agila. In other words, ito po ay prophetical anointing. Praise God. So, kaya nga, ang sabi rito, false prophet, sapagkat ang prophets, he has anointing of a prophetic anointing. Kaya ito po yung mga ministry sa uling panahon na gagamitin para mandaya, no? Mandaya sa marami. Praise God. Ito po yung ministry na madalas ay nagsasabi ng mga bagay-bagay patungkol sa prophecy. So, mag-ingat po tayo sapagkat ang sabi doon, many false prophets shall arise. Amen. And shall deceive many. But not taking the consideration na alam natin kapag mayroong false, mayroong true. Di ba? Kung mayroong false prophet, of course, mayroong true prophet. No? Kaya wag po nating sabihin na wala naman pong propeta sa panahon na ito na totoo. Amen. Nangangahulugan lamang dahil may false at mayroong true. Praise God. So, ang hanapin po natin yung totoong propeta na ipapadala ng Panginoon sa ating panahon na ito. Praise God. And finally, din po sa Matthew chapter 24, ito na po yung sinasabi ng Panginoon na sa huling kapanahunan, halos hindi na natin ma-distinguish, no? Kung sino po yung totoo o hindi. Sapagkat the Bible says, again, for there shall arise false Christ and false prophets. Sabay na po, no? Kanina, yung mga scripture natin ay individual about yung padarating na may nagsasabing sila ang Kristo. Tapos meron naman darating na magsasabing sila naman ay mga false mga prophets sila, but they're false prophet. Pero dito nagsabay na, for there shall rise false Christ and false prophets. Because we are now living in this last day. Sabay-sabay na po kasi lahat itong mga bagay na ito na alam natin nagmamanifest na ngayon. So these are clear sign na tayo po nasa huling kapanahunan na. Amen? Ang sabi rito, and they shall show great signs and wonders, inasmuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Ayun. So, sabi rito, kung maaari, if it were possible, they shall what? Deceive the very elect. Pati na yung mga pinili ng Panginoon ay muntik-muntika na nilang dayain, mamadaya. Kung naniniwala tayo, yung mga elect will never be deceived. Praise God. Amen? Sabi rito, muntik-muntika na if it were possible, but it is impossible na yung mga elect, mga predestinado ay madaya. Sapagkat mga kapatid, sila po ay may revelation kung anong ginagawa ng kaaway sa panahon na ito. Kaya hindi po sila madadaya. Amen? Praise the Lord. So, ang ating subject ngayon is about, it has something to do with deception at pagkatapos perception. Now, ano po bang ibig sabihin ng salitang perception? Praise God. Now, tingnan po natin ang kahulugan ng salitang perception. Now, perception can be your concept of mental image. It can be the awareness of your environment. Ito po ay sa Webster Dictionary, no? And perception can be a feeling you get when observing or hearing something. But true perception is the ability to comprehend something and correctly. So yan ang ibig sabihin po ng salitang perception.
Now, ito daw po mga kapatid ay ay ang pananaw o pagtingin, amen, at ito'y maaari daw isang konsepto or ng isang imahe o ng isang kaisipan, praise God, at ito'y maaring maging kamalayan din ng mga bagay-bagay na nakikita natin sa ating paligid. Ang perception din ay isang maaring pakiramdam natin. Amen? Na nakukuha natin sa pagmamasid at pakikinig, sa isang bagay. Praise God. Pero ang sabi rito, ang tunay na pananaw, ang tunay na perception ay yung may kakayanan o may abilidad na umunawa sa mali at tama. Meron po ako ipapakita sa inyong mga larawan. Kung nanonood kayo ngayon, pwede kayong tumingin sa mga larawan na ito. Now look at the following picture. Now, what do you think it is? Ano pong sa tingin nyo dito? Praise the Lord. Okay. Now another picture. Tingnan niyo po yung linya. Look at this line and tell me which one is longer and which is shorter. Sino sa palagay niyo sa dalawa ang maikli at mahaba? Now kung kayo nakatingin sa larawan ngayon, ilan lamang sa mga nakakita ngayon sa picture nito ang makaka-distinguish at meron ditong malilito at meron ditong magkakamali. Sino po ba sa kanilang dalawa ang mahaba? Amen. Okay, lagay niyo yung sagot niyo dun sa comment section. Ang sagot po ay parehas po sila. Amen. Paano naging parehas, Pastor? Now, looking at the baseline, parehas po yung sukat nila. Nakakalito lang kung minsan na tignan. Pero katulad ng mga ilang mga larawan na nakita natin, parang nagkakaroon tayo ng ibang perception at nagkakamali tayo. But in reality, ay hindi naman po pala yun. So, yun po ang sometimes nagiging problema doon sa mga tumitingin sa mga bagay-bagay na hindi nila nakikita yung tamang picture, yung reality, pero ang nakikita nila ay yung illusion na tinatawag o nadadaya sila doon sa illusion. Maling picture. Praise God. That's why doon pumapasok po ang deception. Pag nagkaroon tayo ng maling perception sa pagtingin natin sa isang bagay, sa pagdinig natin sa isang bagay, sa pagmamasid natin, then magkakaroon ito ng eventually it will end up to deception. Marami pong ganyan sa panahon natin ngayon. 'Di ba? Dahil sa maling perception, hindi nila napapansin sila na pala ay nasa condition that they are being deceived. Not knowingly they are deceived. So what is actually happening right now is that kasi ang deception actually ay by definition, kung makikita natin, ito po ay false impression, False impression na nakikita natin sa isang bagay na nag-a-appear sa ating harapan. At hindi lang yon. Ito po ay produkto din ng tinatawag na maling impluensya. Somebody has influenced us and because of that, nagkaroon tayo ng maling stand, maling pananaw, maling perception. And because of that false anointing,
dumarating yung punto na hindi natin alam, amen, nadaya na pala tayo. Paano kaya mangyayari bawat believer na sila'y madaya na hindi nila nalalaman? Praise God. Now, because of false, praise God, anointing, alam natin sa panahon nito, binasa natin kanina, yun po ang malaking dahilan. No? Darating talaga yung mga false Christ, mga false prophets, praise God. Na kung titignan mo, ang dami ngayon na bakit kaya itong mga tao na ito talagang sinusunod nila yung sinasabi ng kanilang leader. But kung titignan natin yung kanilang pagsunod ay hindi na naayon sa tamang pananaw ng salita ng Diyos. Dahil wala po silang abilidad na umunawa ng mali at tama, doon sila nadadaya. Praise God. Because of that kind of way of deception na ngayon na nakikita natin sa panahon nito. So, ayon sa sinabi ng Panginoon, isa sa mga pangunahing palatandaan sa panahon nito ay ang paglitaw nitong maraming mga mandaraya, mga huwad na darating sa ating panahon ngayon. Let me just quote what the messenger of the age said. Kaya sabi po niya ganito, no? It has something to do with optical illusion. Optical means vision, sa mata. Na kung minsan, yung bagay na nakikita mo, kala mo yun ay totoo, yung pala hindi. No? Nagkakaroon ka ng illusion. Amen? Now, sabi ng prophet dito sa God keep His word, that's the way the devil does. He shows you the bright side. And that kind of a bright side, if it doesn't tally with God's word, it's a mirage. So, alam natin, ang mirage ay isang illusion. Kapag sabi ng prophet sa ibang mga message niya, kapag po ang isang tao nasa kalagitnaan ng disyerto at pagkatapos ay uhaw na uhaw po siya, and it's a matter of life and death. Tubig lang talaga ang kailangan niya. Uhaw na uhaw siya, nasa gitna siya ng disyerto. Praise God, kailangan niya ng tubig. And because of his desire na makahanap ng tubig, minsan, yung paligid niya ay nagbabago dahil nawawala na siya sa tamang direksyon ng kaisipan. So doon pumapasok yung mirage. Yung mirage ay isang bagay na ang isang tao nakatingin sa isang bagay, yung pala hindi totoo. Parang ang tingin niya doon sa buhangin ay tubig. Di ba? Amen. Nag-i-illusion na ang tingin niya doon sa buhangin, sa disyerto ay tubig. Pagkatapos, aaktuhan niya na yun ay susunggaban at iinumin niya yung pala. Amen. Buhangin na pala yung nainom niya. Why? Because wala na siya sa tamang kaisipan. And because of that, nagkakaroon na ng mga illusion, hallucination, praise God, yung isang tao. So sabi ng prophet niya, it's an optical illusion. So it isn't there when you get there. Hindi pala totoo pag nandun ka. Diba? Yung tao na yon ay nag-dive doon sa, akala niya tubig, yung pala, buhangin pala. At lumalangoy siya, akala niya tubig, yung pala sa buhangin pala siya lumalangoy. You know, sabi niya, it isn't there. You know, you go down the road, look like waters. When you get there, there's no water. That's the way the devil does you. Yung pala ang paraan ng kaaway, Ang paraan ng kaaway, para lang, amen, mga illusion lang ang kanyang sinasabi, puro pandaraya. Walang katotohanan. Diba? Kasi ang diablo, alam natin, siya po yung sinungaling. Now, he's always promising something out yonder. Out yonder, showing you something bright. Amen? Yan ang ginawa ng kaaway sa Garden of Eden, di ba? Ang sabi niya sa babae, amen, hindi, pagkakainin niyo yung bunga ng punong kahon na yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Ang ganda nung sinabi niya, di ba? Ang ganda nung pinangako niya sa babae, doon nadaya po ang babae. Di ba? Alam natin na yun po'y pandaraya ng kaaway at alam natin yun ay kasinungalingan.
Because to begin with, alam naman natin na sila ay Diyos na itinuturing dito sa lupa. Pero hindi naisip ng babae na daya siya ng serpente. Doon sa pangako, nag-promise mga kapatid, yung serpente, something out yonder, showing something that is bright. Amen? Maring, amen. Oo nga, sabi niya, sabi ng babae, di ba? Ang ganda yung magiging katulad kami ng Diyos. Samantalang hindi niya na-realize, amen, Adam was a minor God and he came from Adam. So they share the same authority. Praise God. Sabi ng prophet, when you get there, it's never that way. Pagdating mo doon, hindi naman pala totoo yun. Di ba? Nadaya ka lang. Hindi naman pala. Fake lang. Amen? Praise God. So saan po tayo mga kapatid kakapit? Saan natin iaangkla yung pananampalataya natin? Sabi ng prophet, in the Word. Stay always with the Word. Amen? Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi nagsisinungaling ang Panginoon, di ba? Ang salita ng Diyos ay totoo. The Bible says, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ang totoo niyan, mga kapatid, lahat ng mga nakikita natin dito sa lupa, hindi yan totoo. Everything will fade away. Lahat ng bagay dito sa lupa ay mawawala. Sabi ng Biblia, heaven and earth will pass away. Ano yung totoo? Yung mga bagay na hindi natin nakikita. Something beyond that place. Amen. That is what the Word is describing to us. May pangako ang Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mga salita. And it only takes faith para, mga kapatid, paniwalaan natin yung mga sinasabi ng Panginoon. Di ba? So stay with the promise of God. Stay with the Word. Huwag po tayong magpadaya sa kaaway. Huwag natin pakinggan yung kanyang bulong sapagkat siya sinungaling. You see? So if you stay with the Word, you're on the line then. Hindi ka kailanman madadaya. Hindi ka kailanman mabibigo. Pagsasalita ng Diyos tayo kakapit. Amen? Praise God. So manatili tayo saan? Sabi niya, okay, you're in God's blueprint. Yan ang ating pong sundin. Yung blueprint ng ating Panginoon. Diba? Ang salita ng Diyos yan ang God's blueprint. Lahat ng salita ng Panginoon ay isang palatayanan natin sapagkat para po sa atin yan, para masundan natin yung dakilang plano ng Diyos sa buhay natin. Stay right there. What God says, no matter what it looks like. See? Amen. Minsan ang diablo bumubulong siya. Sabi niya, hindi totoo ang pangako ng Diyos. Hindi totoo ang salita ng Diyos. Lalo-lalo na pag dumarating ka sa mga pagsubok, dumarating ka sa mga karamdaman, dumarating ka sa iba't ibang uri ng mga trials sa buhay. Amen? Diyan papasok ang kaaway. Remember that it happens to Job. Diba? Amen? Anong ginawa ng kanyang asawa? Sumpain mo na yung Diyos mo, Job. Tingnan mo, pinaparusahan ka na niya. Praise God. So, ang dami niya mga kapatid, mga discouragement sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Pero nung sabi ni Job, sabi niya, praise God, now lahat ng bagay na ito, pinahintulot ng Panginoon. Hindi siya kailanman bumitaw sa pangako ng Diyos. Hindi niya kailanman sinumpa ang Panginoon na natili siyang tapat. Praise God. Kaya nga, ang Diyos mga kapatid, hindi siya pinabayaan at binalik sa Kanya lahat ng mga bagay na nawala sa Kanya. Hallelujah. Ganyan din tayo sa Panginoon mga kapatid. Keep on trusting the Lord. Praise God. Para yung mga pangako ng Diyos ay makamit po natin. So, praise God. So, saan po tayo nakatingin ngayon? We know that we are living in what we call virtual world. Praise God. Tawag po natin dyan is virtual reality. Virtual reality. Yan po yung age na kinalalagyan natin ngayon. Na parang akala mo totoo na yung nasa harapan mo. Diba? Amen. Nasubukan niyo na bang tumingin doon sa tinatawag na virtual reality na yan? No. Now, gusto kong sabihin sa inyo na there's a big difference between living in a reality
and living in a virtual reality. Alam niyo kasi si Satanas, praise God, alam natin na he's the God of this evil age, ano? At ang kanyang science civilization na ngayon ay siyang nangunguna, ay gusto niyang maging mas maganda kaysa sa kingdom ni Michael. Diba? This is Satan's Eden. Ito yung Eden ni Satanas. Sa pamamagitan ng tinatawag na fourth dimension, praise God, ng science, nagagawa niyang parang tumbasan kung ano yung, diba? Yung reality. Yung pala hindi talaga reality yon. Pero marami mga tao ngayon, di ba, na parang nadadaya sila, na parang manghang-mangha sila doon sa imbensyon ng kaaway sa panahon nito. Look at knowledge increase will, sabi doon sa uling kapanahunan. And through science, praise God, ay nakikita na natin ngayon yung mga bagay na parang totoo because of yung mga effects ng mga, di ba, ng tawag dito, Hollywood effects, pagkatapos praise God, because of computer, amen, at kung ano-anong mga invention ngayon ng mga scientists. So, makikita natin na parang kala mo totoo na. Yung sinasabi ng prophet sa panahon niya, di ba? Na ang mga tao ay makakakita ng mga bagay-bagay na akala mo wari mo yung totoo. Makakakita sila ng malaking mga langgam, malalaking mga gagamba, di ba? Na ilang story building ang laki niya. So, nakikita na po natin ngayon yan, di ba? Sa mga movies. Praise the Lord. At yan ang mga pinapakitang mga images ngayon. Mga monster, kung ano-anong mga itsura na hindi naman talaga totoo. See? So, it is very important to consider kung ano yung totoo at hindi totoo sa buhay na ito. Because we are living in a virtual, praise God, reality world. Amen? And sometimes, yung isip natin na blurred, yung isip natin na dadaya, no? Particular sa mga nakikita natin ngayon, na parang binibigyan nila ng katotohanan o reality yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga totoo. Because you know, yan ang praise God, kasi nangulingan ng kaaway. See? At dumarating tayo sa punto na parang yung bagay na hindi totoo ay nagkakaroon na ng epekto sa atin. Nawari akala natin yun na nga ay totoo. Katulad dito, sabi nga ng isang fantasy. Katulad ito ng isang fairy tale. Kaya alam niyo, sabi na nga ng propeta, sabi niya, di ba, ang diablo, wala siyang buntot, kundi yung tail, yung kanyang pabula, yung kanyang kasinungalingan. And that's what he has done there in heaven. At dinisip niya yung, di ba, 1/3 of the angel. Praise God, because of his deception, because of his lie. Praise God. So, sa panahon po natin ngayon, makikita natin na ang dami pong mga palabas ngayon sa panahon natin, ano? Na nagdi-denote, nagpapakita ng mga powers. Nakikita niyo ba 'yon? Ang dami mga palabas ngayon na nagpapakita patungkol sa mga superpowers ng tao. Praise the Lord. I hope you are aware of that. Gustong-gusto ng mga tao ngayon na manood ng mga ganong palabas, di ba? Yung mga may superpower sila, kung ano-anong mga, praise God, pinapakita mga superheroes. So, gustong-gustong panoodin ng tao yun, sa pagkatapos ang tao, parang gusto nila na magkaroon ng ganong klaseng ganong kapangyarihan. Amen. So, alam natin na ang kaaway, yan ang kanyang mundo, di ba? Praise God. Sapagkat meron talagang totoong mga tao na mga extraterrestrial kung tawagin. Hindi lang sila mga kapatid normal na mga tao. And I believe, mga kapatid, na tayong mga believers, we have that kind of authority, we have that kind of power. Katulad ni Adan, di ba? Siya po ay minor God dito sa lupa at meron siyang power.
Pwede niyang, sabi ng prophet, pwede niyang lipat yung bundok. O di ba? Pwede siyang magsalita doon sa tubig. Amen. He could do everything. He could create something. Praise God. Now, yun talaga si Adan, may superpower, may power siya. Superpower yung meron sa kanya. Binigyan ng Panginoon. Amen? Bilang anak niya. At wala po tayong pagkakaiba kay Adan because tayo po ay sons and daughters of God. At yung authority na yan ay kinuha lang ng kaaway because of sin na wala yung authority na yon. Pero naniniwala ako na yung authority na yon ay binabalik na ng Panginoon sa atin. Praise God. Darating yung panahon na magkakaroon ng revelation. Ang bride, sabi doon, di ba? Sa panahon na yon, sabi doon, they could speak. Magsasalita sila. Amen. At mangyayari. May power yung kanilang salita. May spoken word power sila. So actually, tayo mga kapatid, mga anak ng Diyos, may ganong klaseng abilidad. Gaya-gaya lang si Satanas. Yung nakikita natin sa mga palabas ng mga superheroes, hindi naman talaga totoo yun eh. Di ba? Makikita nga natin yung ginagawa nilang anong tawag doon, effects nila. Praise God. In reality, kung titignan mo doon sa akto na palabas, pagkatapos yung behind the scene titignan mo, ganun lang pala yun. Dinadaya lang pala nila sa pamamagitan ng mga computer effect. Praise God. But in reality, hindi naman pala talaga yung ganun sa original na stage. You see? Now, ganun na ganun mga kapatid, ang ginagawa ng kaaway ngayon sa ating panahon. Praise God. So, we are not seeing the reality, but they are not real, you know. Praise God. Sometimes you may wish they were real, but it's not. Amen. So there's a big difference between virtual reality doon sa reality, living in the reality of God. Now let us define the word virtual reality. Sandali, tingnan natin. Ano ba ibig sabihin ng virtual reality? Praise God. Now, we are living in this world right now. So, are you living in a virtual reality? Amen? What is virtual reality? Now, according to Webster Dictionary, virtual reality is an artificial environment which is experienced through sensory stimuli such as sight and sounds provided by a computer in which one action partially determine what happens in the environment. So ito pala ay isang artificial lang na hindi totoo. Pag sinabi natin artificial, hindi totoo. Di ba? So artificial lang yung environment mo, artificial lang yung mga nandung mga object. Ba? Hindi totoo, pero parang totoo pag pag nakatingin ka, pag suot mo yung gadget na yan, kala mo nandun ka sa totoong lugar. Pero yung pala ay gawa-gawa lang ng computer. Amen, lahat ng mga nandoon ay na-program lang para magsilbing parang akala mo totoo. And you know, may mga nakikita kong ganito na nakasuot ng ganito, hindi ko alam kung ang tawag dyan eh. Amen. Kung paano naapektuhan sila, di ba? Yung parang sila ay nandun sa isang mataas na lugar, pagkatapos wari mahuhulog sila. Amen. At sila mismo, sumisigaw sila. Nararamdaman nila yung parang nandun sila sa lugar na yon. Pero tas totoo, wala naman po sila sa lugar na yon. Diba? Nakasuot lang sila ng goggles na yan. Amen. At pagkatapos, nakikita nila yung environment nila, kung mayroong mga ganyang humahabol sa kanila, na mga, kung ano-ano, mga nilalang. Amen. Awari mo, akala nila yung totoo na. Praise God. Napapasigaw sila. Amen. Napapagalaw sila ng akala mo ay totoo doon sa lugar.
But it is not true. Nadadaya lang yung kanilang sense of imagination nila. Praise God. Sa pamamagitan ng nakikita nila, sa pamamagitan ng naririnig nila, and they were affected by that. But it's not reality. Kaya nga tawag natin dyan virtual. When we say virtual, praise God, yun po ay sa mata lang. Or parang ito'y isang bagay na nangyayari sa pamamagitan lang ng panunood. Praise God. So, yan ang ginagawa ng kaaway ngayon. No? Pinapakita lang niya yung mga bagay na wari, kala mo totoo, pero sa totoo lang, hindi naman pala totoo yung mga bagay na ipinapakita niya. Amen? Praise God. Now, sa panahon ni Brother Branham, may term dyan ni si Brother Branham. Hindi naman siya umabot sa ganito, pero alam natin na nakita din niya yung mga bagay na ito. Praise God. Sapagkat sa panahon niya, television na naman kasi ang palagi niya sinasabi. Diba? Na sa pamamagitan ng television ay magkakaroon ng tinatawag nating insanity ang marami. Kasi because of the imagination na pinoproduce ng television, pinoproduce mga kapatid ng mga Hollywood movies, yung nariritain sa isip ng tao yun na nakakapanood. Kaya kung minsan, pati sa kanyang private na buhay, ay nakaka-apekto yun. Kasi lagi niya inisip, baka dito may monster na lalabas, di ba? O kung ano-anong mga napapanood niya na bagay na na-retain sa isip niya. So, naapektuhan po siya because of that. Di ba? Gaano kaya naapektuhan tayo pag napanood tayo ng mga bagay-bagay? Gaano kayo pumapasok sa subconsciousness natin yung mga bagay na ito at nagkakaroon ng epekto sa buhay natin. So whatever you put in front of you, alam ko may influence yan whether it comes from the bottomless pit or whether it comes from above. Kaya nga mag-ingat tayo, di ba? Kasi alam natin na ang mata natin yan ang pinaka-bintana ng ating kaluluwa. Yan ang sabi ng prophet. Kaya kung anong pinapasok mo sa mata mo, pinakikita mo, pumapasok sa subconsciousness mo, pagkatapos mga kapatid, magkakaroon yan ng tinatawag na battle diyan sa isip mo. Kung ano yung mga bagay-bagay na pinapasok mo sa isip mo. Kaya ito sa panahon natin ito, makikita natin na halos lahat may gadget. Ito yung panahon na makikita natin na halos walang tao, walang hawak na cellphone. Hindi na natin pinag-uusapan po ngayon mga kapatid ang television, no? Kumbaga ang television mga kapatid ay masyado ng old-fashioned. Amen. Kaya hindi na usapin ng television ang pinag-usapan natin. Yung pinag-usapan natin ngayon tungkol sa internet, tungkol mga kapatid sa computer, tungkol sa mga gadget na hawak-hawak natin, kung paano po yan nagdudulot ng masama. Depende po sa ating pong paggamit, di ba? Because ang science produkto yan ng knowledge of good and evil. Merong good pero may evil siya. At malaking porsyento yung evil. Praise God, kesa sa good. Kaya kung ano yung pinaplas mo sa harapan mo, magkakaroon yan ng, sabi rito, stimulation. Amen. Magkakaroon yan ng, after that na mapunta sa isip mo, hindi lang nandiyan sa isip mo, eventually mapiprint yan sa buhay mo. Magkakaroon niya ng manifestation, in short. Magkakaroon niya ng action sa buhay mo. Depende kung ano po yung mga kapatid nilalagay natin sa ating mga harapan. Amen? Ito po yung quote ng prophet sa kanyang panahon. Ang tawag po niya ay super sensory perception. Sa my new ministry, sabi niya ito, how many ever heard of super sensory perception? Remember, yung definition natin kanina, nabanggit yung sensory. Di ba? Kasi ang sensory is something to do with your brain Di ba? So, nagkakaroon ka ng kakaibang pananaw, pagtingin. Amen? Sabi rito. At affected yung iyong kaisipan. Sabi ng prophet, sabi niya, many of you is just something but mythology. Spiritualism. So, binabanggit niya na po dito yung iba't ibang uri ng mga
maling kasabihan o maling kaisipan. Myth, ano? Praise God, hindi totoo. Ang myth ay hindi totoo. But you know, they can't. Then things are not lasting. Praise the Lord. Walang foundation kaya hindi magtatagal. Sabi niya, they don't hold on. They can never get any material. Hindi talaga itong magkakatotoo. Praise God. They'll sit down there and, sabi doon, here, they say, there's a spirit. There's a spirit. And they try and take a picture of it or something, they can do it. It's not there. It's psychic, mental. Praise God. So, hindi talaga totoo. Ito po mga kapatid, isang optical illusion. Ito po ay hindi talaga bagay na hindi naman talaga nag-i-exist. You see? Amen. Parang nakikita lang nila ay mga imagination lang nila. Sabi rito ng prophet, sabi niya, now they try to take a picture or something, pero wala naman. You see? Why? Because naglalaro lang sa isip ng isang tao yung bagay na hindi naman talaga totoo kasi may na-project sa kanya, mayroong na-program sa isip niya, meron siyang nakita, may na-inject sa kanya na kasinungalingan. Praise God. So, ang daming ngayon ng ganyan. Amen? Ito yung malapit sa terminology ng kulto, di ba? Kapag yung cult, di ba? Hindi naman talaga totoo yung bagay na sinusundan nila. Pero naging kulto na. Amen? Naging deception na sa marami mga tao na hindi mo mawari, marami mga ganyan. Hindi mo mawari mga tao, mga kapatid na matino naman ang isip pero because of that sinasabi rito na maling perception, nadaya yung isip nila. You see? Praise God. Doon mga kapatid, sila nadaya. No? Doon mga sila mapapahamak. Salamat na lang sa Panginoon. Bakit? Kasi sa tayo, amen, binigyan tayo ng Diyos ng isang tamang kaisipan. We have the mind of Christ. And because of that mind of Christ na nasa atin, hindi po tayo kailanman pwedeng madaya ng kaaway. Amen? Amen. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, we know the story of the rich man, the rich young ruler, di ba? Alam natin ang kwento nung mayamang binata na yon, mayamang lalaki na yon. At alam natin na yung kwento, if we are familiar, alam natin na pinanggit ng Panginoon po siya. Diba? Kasi itong mayaman na ito ay lumapit sa Panginoon. Tapos tinanong niya ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, paano ba ako magmamana ng buhay na walang hanggan? So ang tao na ito ay nabubuhay dito sa mundo na ito. Amen? Siya po isang mayaman. Very successful siya na businessman. At ang sabi mga kapatid ng prophet na nasa kanya lahat at gusto pa rin niya na maranasan kung ano talaga yung talagang lasting. Alam niya kung ano yung kulang sa kanya. Alam niya na kahit may kayamanan siya, na hindi nagiging sapat yon. Hindi siya magtatanong sa Panginoon kung paano pupunta sa buhay na walang hanggan, kung satisfied na siya doon sa kanyang kinalalagyan. So, nung tinanong niya ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, paano ba ako papasok paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? How shall I inherit eternal life? Sabi ng Panginoon sa kanya, well, that is very good question. Kaya naman sinagot siya ng Panginoon, sabi niya, have you done the commandments of God? Sabi niya, Panginoon, na ginawa ko na lahat yun mula nung pagkabata ko eh. Okay, sabi ng Panginoon, wala na tayong pagdidebatehan dyan, bagamat kahit sabi ng Biblia, wala naman nakatupad sa kautusan. So ipagpalagay na natin na sunod mo na lahat ng mga bagay na yan. At sabi ng Panginoon, sige, sabi niya, kung gusto mo magmana ng buhay na walang hanggan, amen, ibigay mo lahat yung mga kayamanan mo, tinatangkilik mo, ibenta mo pati ibigay mo sa mga mahihirap dahil sumunod ka sa akin. And you follow me, and you will have eternal life. Ano sabi ng Bible?
namanglaw yung kanyang mukha. Amen. At ang sabi ng Bible, hindi po niya ginawa yung utos ng Panginoon. That means to say, talagang hindi pa niya talaga natupad yung 10 utos eh. Kasi ang 10 utos, nauwi naman po sa isa which is yung love. Isa sa mga hindi niya may suko yung pag-ibig niya sa pera. Pag-ibig niya sa salapi. Hindi naman po siya masamang tao at hindi naman niya kinamal yung kanyang mga kayamanan sa maling pamamaraan. Pero yung minahal niya yung kayamanan niya ng sobra-sobra na halos hindi niya na magawang isuko yun at mahalin niya yung talagang totoong dapat niyang mahalin. Ang sabi ng Biblia mga kapatid, in-unfollow niya ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, follow me. Pero ayaw niya, in-unfollow niya ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ako, pagka talaga mahirap talaga, pagka hirap-hirap talaga makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Hindi sinabi ng Panginoon na imposible ang isang mayaman na papasok sa kaharian ng Diyos. Hindi natin sinasabi pag mayaman ka, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, pagka hirap-hirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi kung may isang Diyos na gustong pumantay sa totoong Diyos, ay walang iba kundi kayamanan. Pera. Kaya nga sabi ng Biblia, you cannot serve God and mammon. Di ba? Amen. So in short, itong binata na ito, nagpatuloy siya sa kanyang pamumuhay. At alam natin, sa Bible, nandoon din siya doon sa kwento ng Panginoon in a form of parable. Yung the mistake of the rich fool. Siya po yung rich fool na yon. At alam natin na itong mayaman na ito, lalong yumaman po siya, sabi ng propeta. Yung kanyang tinatangkilik, lalong lumago. Nag-boom yung kanyang business, gumanda yung kanyang career, pagkatapos na iniwanan niya ang Panginoon. Parang di ba? Amen. Hindi naman po siya naghirap eh. Lalo nga po siyang yumaman eh. Kaya sabi po niya, igigiba ko yung aking bangan at gagawa ko ng mas malaking bodega. And then ang sabi niya, ito ang gagawin ko, ganito, ganyan. Sabi niya, sasabihin ko sa kaluluwa ko, kaluluwa. Di ba? Yan ang sabi ng scripture. Yan ang sabi niya, praise God. Sinabi niya sa kanyang sarili, amen, na kaluluwa, let's read the scripture. Praise God. Sa Luke chapter 12. Sabi niya mga kapatid, ganito. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take then ease, eat, drink, and be merry. May tatlo kasing pagkakamali itong rich man na ito eh. Doon po sa parabola ng Panginoon. Ang unang pagkakamali niya ay hindi niya inacknowledge ang Diyos sa lahat ng kanyang tinatangkilik. Meron ba tayo narinig doon sa parabola ng sabi ng Panginoon na sabi ng mayaman na salamat Panginoon kasi dahil kaya lumago yung aking pananim, dumami yung aking ani kasi sinikatan mo ng araw mo eh. Kasi inulanan mo. Kasi dahil binigyan mo ng matabang lupa. Wala tayong mababasang ganon. Diba? In all His plan, wala po tayong makikita that He acknowledged God to all the blessing na kanyang tinanggap. Yan ang pinakaunang pagkakamali niya. Sa lahat ng kanyang blessing, wala ang Panginoon. Hindi niya in-acknowledge ang Diyos sa lahat ng biyaya na tinanggap niya. Sino kaya sa atin mga kapatid, pag biyaya tayo, lagi natin pinapasalamatan ng Panginoon. Salamat Panginoon. Hindi mo yan pera eh. Bigay ng Panginoon yan eh. Hindi mo yan blessing eh. Bigay, kahit na sabi mong pinaghirapan mo yan. Amen. Bunga ng pagsisikap mo yan. Ang Diyos pa rin ang nagbigay at nagpaintulot na yung blessing mo na yan ay matanggap mo. Kaya dapat ipagpasalamat mo pa rin sa Panginoon dahil nakamit mo yung blessing mo na yan. At ibalik mo sa Kanya yung nararapat. Amen? Para sa Kanya bilang pasasalamat mo sa Panginoon. Diba? Paano kung nagkasakit ka, nabaldado ka, pwede ka ba bang magtrabaho? Di ba? Paano ka, amen, magkakaroon ng pera? Praise God, kung meron ka namang sakit. Kaya magpasalamat ka kasi binigyan ka ng Diyos ng malusog na pangangatawan. Amen?
para makapagtrabaho ka, para makamit mo yung iyong pangarap. Amen? Magkaroon ka ng material blessing. Pero yung material blessing na yan, hindi yan binigyan ng Diyos sa'yo para lang sa sarili mong personal na pakinabang. Binigyan ka ng Diyos ng trabaho, binigyan ka niya ng Diyos ng blessing, ibalik mo yung para sa Kanya, i-acknowledge mo siya sa lahat ng yung substance. Yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Ito yung pangalawang pagkakamali nitong rich man. Sabi niya rito sa may verse 19, "And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take then ease, eat, drink, and be merry." Anong pagkakamali po niya dito? Nagkamali siya in the sense na ang kinakausap niya, yung soul niya, compared dun sa mga material blessing. Mga kapatid, hindi kailanman pwedeng masatisfy yung soul mo sa mga material na bagay. Buti sana kung sinabi niya rito, katawan ko. Magpahingalay ka, magalak ka, kumain ka, marami ka ng pag-aari sa maraming taon. Diba? Okay lang sana yung tama yun kasi yung mga pagkain naman, yung mga material na yan, diba? Katawan lang naman ang sasatisfy dyan, diba? Amen. Yung katawan lang naman ang nabubusog dyan, katawang lang naman ang nabe-benefit dyan. Pero kung kaluluwa mo, kakausapin mo pagkatapos sasabihin mo pagkain ng mga material, hindi masasatisfy yung kaluluwa mo sa mga material na bagay. Bakit? Sapagkat masasatisfy lang yung soul mo sa pamamagitan ng mga spiritual na pagkain. Yan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So nagkamali itong mayaman na ito. Amen. At ang pangatlong pagkakamali niya sa verse 20, amen, kasi sabi niya kasi rito, "Thou hast much good laid up for many years." He thought na yung buhay niya tatagal pa ng many years. Akala niya yung buhay niya tatagal pa siya ng maraming taon. Amen? Wari mo, akala niya hawak niya yung oras niya. Pero nung sabi ng Panginoon sa verse 20, "But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided?" Yung pala mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, hanggang alas 12 ka na lang, hindi ka nagigising. Akala niya, maraming taon pa siya mabubuhay. But the Lord God said, "Thou fool, this night," ngayong gabi, kukunin na kita. At kanino kaya mapupunta lahat ng yung tinatangkilik? So ang mayaman na ito, natulog siya ng maimbing, amen? Iniisip niya lahat ng kanyang mga tinatangkilik, iniisip niya lahat ng kayamanan niya, nasa kanya lahat magandang bahay, magarang sasakyan, masasarap na pagkain, magagandang mga kasuotan. Amen. Nasa kanya lahat kasi mayaman siya Pero ang taong ito, praise God, it's sad to say, praise God, yung kanyang focus ay nakatingin lamang sa mga bagay-bagay na isang araw hindi rin naman pala niya madadala. Amen. Wag natin pagmayabang yung dami ng ari-arian natin. Kasi pagdating ng panahon, pag pumantay na yung paa natin, hindi naman natin madadala yan Wala naman sa atin makapagdadala ng mga kayamanan na yan sa kabilang dako Diba? Madadala mo ba yung dami ng pera mo sa bangko? Praise the Lord, sa hukay? Amen? Madadala mo ba yung dami ng lupain mo? No. Amen. Sapagkat ang sabi ni Job, hubad kang ipinanganak, hubad din tayong haharap sa Kanya. Praise the Lord. So all of this rich man life, amen, he is living in an illusion. Kasi para sa kanya, yun lang ang totoo. Yun ang mahalaga. Pero sa susunod na scripture, makikita natin, dito pinakita ng Panginoon kung nasaan na yung mayaman ito. Ito, hindi na po ito parabolo. Yung pangatlong kwento ng Panginoon, ay totoo na. Kasi may pangalan, may character na Diba? About the rich man and Lazarus. Wala kasi makapaniwala. Kasi mga tao sa panahon na yon, di sila naniniwala na merong langit at merong impyerno. Yung mga pilosopo nga, pagkausap sila, bakit sinasabi niyong may langit at may impyerno, bakit nakapunta na ba kayo dyan? Diba? But the Word of God speak about it. At ang Panginoon, sinabi niya sa panahon niya, na totoo yung langit at totoong impyerno. At kwento niya dito kung paano yung mayaman na yon
Pagmulat ng kanyang mata ay nandun siya sa lugar na yun. Yun talaga ang totoong bagay. That after this life, may pupuntahan ng isang tao. At yung mayaman na yun, he never thought about that. Akala niya kasi parang parang hindi totoo na pagkatapos na mamatay ka, ay meron pang buhay sa susunod. Amen? Praise God. Sa kabilang buhay, meron pa. Amen? Na mangyayari sa iyo. Amen? Kaya ito yung nangyari sa kanya. Basahin natin sa verse 22. And it came to pass that the beggar died, si Lazarus, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Now in verse 23, sabi ito, and in hell he lift up his eyes, being in torment, and seeth Abraham afar off and Lazarus in his bosom. So hindi po ito kwento-kwentong invento lang, ano? Amen. Ito'y totoo at ang Panginoon mismo ang nagkikwento. Nang sabi niya na yung mayaman na yon, amen, minulat niyang kanyang mata, nandun po siya sa lugar ng pagdurusa. Pero si Lazaro ay inaaliw, nandun siya sa lugar na tinawag na paraiso. At itong lalaki na ito, itong mayaman na ito, amen, ay nandun siya sa lugar ng pagdurusa. At nakita niya ngayon si Lazarus. Alam niya si Lazaro kasi siya po yung pulubi na nandun sa kanyang pintuan. Na umaasa na siya'y mabigyan ng kahit konting pagkain na nahuhulog sa dulang ng mayaman. Praise God. Pero pareha silang namatay. Kasi wala naman po talaga pinipilang kamatayan. Ang kamatayan ang tawag dyan equalizer. In other words, walang mayaman, walang mahirap. Amen. In other words, lahat ng tao mapapantay yung paa. Mayaman ka man o mahirap ka man. Pinag-aralan kung walang pinag-aralan, kilala ka man o ordinaryong tao ka lang. Praise God. Ang kamatayan walang pinipili. So dumating yung panahon na matay silang dalawa. Ngayon si Lazaro inaali, pero yung mayaman nandun siya sa pagdurusa. At ang sabi mga kapatid ng Bible, sa may verse 24, sabi doon, and he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Pero ang sabi mga kapatid ni Abraham, sabi niya, Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Pinaalala ng Panginoon kung ano yung buhay nitong mayaman na nandun sa baba. Binigyan siya ng opportunity lahat. Amen? Pero tinurn down niya yung opportunity na bakit? Kasi nakatingin siya dun sa material na bagay niya. Binigyan pa niya ng higit na panahon yung mga bagay na hindi rin pala pagdating ng panahon. Praise God, may liligtas siya. You see, your relationship to God, yun lang magliligtas sa'yo. Hindi yung dami ng achievements mo, hindi yung dami ng kayamanan mo. Praise God. Hindi ka man kilala sa mundong ito kung ang relasyon mo sa Panginoon ay tama. Pagdating dun sa langit, amen, kikilalanin ka. Pero itong mayaman na ito, maraming kilalang kilala, sikat na sikat siya sa panahon niya. Pero pagdating dun sa langit, amen, siya ay hindi nabigyan ng opportunity. Hindi siya, mga kapatid, praise God, hallelujah, kilala sa langit. Kaya ang sabi ng Biblia, if you read the scripture, ito tuloy-tuloy natin binasa yon. Kasi ang gusto kasi nitong mayaman na ito, papuntahin si Lazarus sa baba. Diba? Papuntahin sa baba. At padala siya doon sa kanya mga kapatid. May 5 pa akong kapatid doon, Panginoon. Ganun din sila. Hindi sila naniniwala na may ganito pala. Amen. Kala nila, basta kumain ka lang. Amen. Gawin mo lahat ng luhos sa mundo. Tama na yon. Yun lang. Pagkatapos mamatay, ay wala na. Praise God. Kaya sabi niya, Amang Abraham, pwede ba suguin mo si Lazaro doon sa aking sambahayan? At may 5 pa akong mga kapatid doon. At sabihan sila na baka din sila magkamali. Pupunta sila. Sigurado pupunta rin sila dito kasi parehas lang kami ng pananaw. Anong sabi mga kapatid? Amang Abraham, sabi niya, hayaan mo na lang yung mga propeta.
Hayaan mo na lang yung mga pastor. Amen, na mangaral. May mga mangangaral ako doon sa baba. Amen. Praise God. At kung talagang sila, amen, ay may binhi mula sa Diyos, makikinig sila. Pero kung wala, praise God, dito rin sila pupunta. Pupunta rin sila dyan sa kinilalagyan mo. So, baliktad ng baliktad po mga kapatid, di ba? Ibig sabihin mga kapatid, yung mga patay pa lang nananalangin doon. Huwag na natin ipanalangin yung patay. Kapag piyesta ng patay, wala na tayong magagawa because after death is the judgment. Pero ang reality, yung mga patay pala, ang nananalangin sa mga buhay, na wag mapunta yung mga kamag-anak nila doon sa lugar na kanilang kinilalagyan. Diba? So this rich man realized that this is real. Ito yung talagang totoo. Ano yun? Na mayroong judgment. Na mayroong lugar ng pagdurusa. Pero totoo rin mga kapatid na mayroong lugar, amen, na wala nang hirap, lugar ng paraiso. Lugar na kung saan ipinangako ng Diyos sa atin. Diba? At yung mga bagay-bagay na nandoon, that is real. Actually, sabi ng prophet, sabi niya, yung mga bagay na nandito ngayon is just only a reflection of the reality. Kaya may puno dito kasi may puno doon. Even si Hope, di ba? Nung namatay siya, he mentioned to Brother Branham, sabi niya na doon sa lugar niya, he heard birds singing. Kaya may ibon dito kasi may ibon doon. Even si Brother Branham, when he went beyond the curtain of time, di ba? Nagtaka na lang siya. Merong humihimod doon sa kanyang kamay. And then he saw his dog, si Prince, nandoon. Kaya may aso dito kasi may aso doon. Di ba? Nakita din niya yung kanyang kabayo, si Prince. Kaya may kabayo dito kasi may kabayo doon. Kaya lahat ng mga bagay na nandito ay reflection lang ng reality na nandoon. Yung mga nandito is just only, amen, the negative. At alam natin ang negative, yun po yung hindi totoo. Pero yung positive, yun po yung reality. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos mga kapatid. Okay. Let me just quote again what the prophet said. Na malapit na ako magtapos, siguro mga ilang minuto na lang. Alam natin ang panahon natin, katulad ng sinabi ko, ito po yung panahon na marami pong pandaraya ang kaaway. Ito yung panahon na halos hindi mo na ma-distinguish kung ano yung totoo at hindi. Diba? Praise God. Kaya nga, sa Bible, sabi ng Biblia, naalala ko yung scripture tulad sa Matthew chapter 10, verse 28. Sabi doon, and fear not them that kill, which kill. Fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and the body in hell. Yun yung pagkakamali ng mayaman. Diba? Praise God. Alam natin kung ano yung pumapatay ng kaluluwa natin. At ang pumapatay sa kaluluwa natin ay wala iba kundi ang kasalanan. At isa sa mga katangian ng kasalanan ay ang mga pandaraya at kasinungalingan ng kaaway. Kaya pumasok ang kasalanan kasi dinaya niya yung una nating mga magulang. Diba? At dahil doon mga kapatid, pumasok ang kamatayan, ano nangyari? Praise God, yung katawan na hindi dapat mamatay ay nakurap at sila ay namatay. Pero salamat na lang kasi yung kaluluwa hindi naman namatay. Kasi sila ay predestinado, sila anak ng Diyos. Pero ang nakakatakot, sabi doon, ay yung namatay na ngayong kaluluwa mo, ay namatay na ngayong katawan mo, praise God, pagkatapos yung kaluluwa mo pa ay, amen, ibubulit pa doon sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno, nandun sa pagdurusa. Katulad ng mayaman na yon. Namatay siya marahil because of stroke or heart attack kasi siguro, dami niyang kinain nung gabi na yon. Diba? Kasi sabi niya, eat and be merry. Praise the Lord. So maaaring nabangungot siya dahil sa dami ng kinain niya. Amen. O meron siyang sakit, marahil.
So dahil sa namatay na yung katawan niya, pas namatay pa yung kaluluwa niya doon sa impyerno, double dead ang nangyari. Yun ang nakakatakot yung sinasabi ng Biblia. Diba? Katakutan ninyo yung pumapatay ng katawan at ng kaluluwa. Praise the Lord. So ano po yun mga kapatid? Ang tinutukoy dito, yung mga kasinungalingan ng kaaway. Yung kasinungalingan, yung deception, kaluluwa na po ang nabavirus niyan. Kaluluwa na po napapahamak. Diba? Ang ibig sabihin ng Panginoon dyan, ay wag naman kayo masyadong particular sa kinakain. Diba? Kundi mga pumapasok sa isip natin na mga mali-maling mga perception, mali-maling mga understanding na nagdudulot ng ating kapahamakan. At hindi lang sa ating kapahamakan, lalo na sa mga nangangaral. Amen? Remember, praise God, kung ano yung tinuturo natin, kung ano yung sinasabi natin, yung mga tao, kinakain nila yung mga sinasabi natin, pinapasok nila sa kanilang mga isipan, sinasabi natin. Ngayon, kung yung mga kinakain nila ay adulterated, yung kinakain nila mga kapatid ay meron ng lason, ay yung mga tao mapapahamak. Kaya yung mga tao, marami mga tao na daya sila because of the preaching, because of the words that came from the mouth of those false anointed one. Paano ba nadaya yung mga 1/3 of the angels sa langit? Di ba sa pamamagitan din ng tail that comes from the mouth of the dragon. Amen? Paano ba nadaya yung mga tao, sabi doon sa Book of Revelation, na sila pumunta lahat, nakumbinsi sila lahat, na pumunta at makipaglaban doon sa araw na yung Battle of Armageddon. Di ba? Sabi ng Biblia, 3 unclean spirit like frog comes out from the mouth of the false prophet, Antichrist, no, lagi sa bunganga. Kasi sa bunganga, diyan nagmumula ang pandaraya. Kung paano sa bunganga din, kumbaga from the mouth of God comes His word. Praise God. From the mouth of the false Christ, false Antichrist, amen, amen, false anointed one, amen, doon din lalabas mga kapatid yung deception ng kaaway. Can you say praise the Lord? Amen. Kung nakikinig man kayo mga kapatid. Amen. So, okay, let me just quote what the prophet said. We're closing right now. Sabi po niya rito, sa message na Ephesians Church Age. Now, to get the real meaning of what we are about to go into, I must caution you to ever keep in mind that religion, spiritual matters, if you like, is composed of two parts that intertwine but are as opposite as black and white. Religion and the spiritual world are made of those two trees which have their roots in Eden. Both of the tree of life and the tree of knowledge of good and evil stood in the midst of the garden, and no doubt their very branches intertwine each other. Thus, in the Ephesian church is the same paradox. The church is made up of good and bad. Two vines make the church. So, lagi-laging twins, lagi-laging dalawa. Amen? May lagi-laging, sabi rito, dalawang sanga, dalawang binhi. Diba? Praise God. Na may dalawang pinagmulan. At yan ay magkasamang tumutubo. At makikita natin yan sa uling kapanahon sapagkat we are now in the harvest time. Sa panahon nito, sabi ng Panginoon, let them both grow together until the harvest time. So makikita po yung bunga. Makikita yung talagang totoo. Diba? Merong paraan para makita natin yung kasinungalingan ng kaaway. Although we are living in this world of wrong perception o illusion. Marami mga ganyan na alam natin ngayon, na pinag-aralan natin. Praise God. Pero salamat sa Panginoon dahil na-distinguish natin ang false mula doon sa totoo. Sabi rito, they are like the wheat and the tares growing up side by side, but one is true, the other is the false. That God will speak to each one and He will talk about each one. He will call them the church. And only the elect will really know which is the true spirit. Only the elect will not be deceived. Yan po yung binasa natin kanina.
Di ba? Dalawa lang naman pala eh. False at saka true. False vine saka true vine. Wheat at saka tares. Pagdating ng panahon, sabi, they will grow side by side. But God will going to what? Speak to each one of them. So, na-identify na ba natin ang ating sarili dito sa dalawa? Diba? Kasi makikita nyo naman yung manifestation eh. Makikita nyo naman yung vindication kung saan kayo kabilang. Kung kabilang ba tayo mga kapatid doon sa false church o kabilang tayo doon sa true church. Sapagkat ang sabi rito, these two spirit will come in the end time, side by side. It's like a twins. Twins lagi yan eh. At alam natin pag sinabi natin twins, halos hindi mo talaga ma-distinguish eh. Nakakita na ba kayo ng twins? Yung identical twins? Napagkakamalan mo yung bawat isa. Nagkakamali ka yan. Di ba? Pag hindi mo mga kapatid, makita yung maliit na detalye patungkol sa kanila. So tayo, binigyan tayo ng Diyos ng isang microscopic vision. Hindi masyadong malabo yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay. That's why sabi dito, sino hindi madadaya? Only the elect will really know which is the true spirit. Hallelujah. Amen? Only the elect will not be deceived. Matthew chapter 24, verse 24. You see? Praise God. Yan ang ating panahon na kinalalagyan. At alam natin mga kapatid, sabi nga, sa leadership ni Barbanam, makikita natin lahat ng mga bagay na dinaanan ng ilaw, patay na. Alam niyo, pag hindi na kayo sumusunod doon sa ilaw, praise God, at meron pa rin kayong ilaw na parang akala niyo hawak niyo totoo, ang tawag doon mga kapatid, glare. It is a false light. Yung buntot na lang ng ilaw, pero hindi po yung pinakasentro ng ilaw. Amen? Yung sabi ng prophet ganito, Jesus couldn't have come with Moses' message. Luther could not come with the Catholic message. Wesley couldn't come with the Luther's message. The Pentecost couldn't come with the Wesley's age message. And the bride can be formed in the Pentecostal denomination. It just can't do it. And that's exactly right. She's done organized and went out there. And there she sits, just like the rest of them. It's shock. You see? So kapag iniwanan ka na ng liwanag, amen, wala ka ng buhay. Tuyo na. And that's what happened to different kind of denomination na nag-denominate. Pero ang bride, sabi doon, nandun siya sa pinaka-dulo kung saan nandoon ang buhay. Kaya doon po yung ating pong kinalalagyan. Amen? Hindi na po tayo mga kapatid katulad ng mga Pentecostal na nakabase na lang yung kanilang paglilingkod sa emosyon. Nakabase na lang sa mga sistema nila. Praise God. Kung wala yon, wala silang revival. Pero sa atin, ang revival natin, hindi charismatic revival. Ang revival natin is word revival. Napaka-simple lang. Amen. Ng paraan ng revival natin. Hindi na kinakailangang magtaasan tayo ng lundag. Hindi na kinakailangan magpalakasan ng sigaw. Hindi na kinakailangan mga kapatid kung ano-anong mga emosyon. Praise God. Hallelujah. Yun lang salita ng Diyos na nare-reveal sa atin, yun na po ay isang revival para sa bride ng Panginoon. Purihin ng Diyos mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hanggang dito na lang mga kapatid ang ating pong pag-aaral. Amen? At sana nakapaghatid tayo ng kahit konti na praise God, encouragement sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At nawa mga kapatid, makita natin yung totoong identity natin sa panahon na ito. Kung sino tayo, saan tayo kabilang. Praise God. Napakahalaga na malaman natin talaga ang panahon na kinalalagyan natin. Praise God. Hallelujah. So, purihin ang Diyos at thank you Lord for His Word. Sa gabing ito, as we close, amen? Hallelujah.
Praise the Lord. Old Testament shadows and types was wrapped up in it. He said this day Amen. is the scriptures fulfilling your Hallelujah. So praise the Lord. I hope everybody is being blessed by the word of the Lord. Amen. Thank God for His message. Thank God we identified the works of the enemy. Amen? Praise God. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Amen. At praise the Lord. Muli magpasalamat sa Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat Panginoon God sa napakamabiyayang gabing ito. Salamat Lord sa iyong mga salita na patuloy na na-unfold sa aming panahon. Truly God that you are the true and only God. Amen. We could, Lord, hallelujah, focus on your Lord. You are the typos of our soul. Oh God, alam namin Panginoon na lahat ng pangako mo, Lord, ay ito'y totoo. Pwede namin, Panginoon, panghawakan lahat, Panginoon, ng lahat ng iyong mga salita. At naniniwala kami, lahat ng ito'y matutupad. Alam namin, Panginoon, God, na ikaw ay Diyos, Panginoon. Hallelujah. The ever-present reality, oh God, in our life. I pray, Lord, hallelujah, na nawang mga salita niyo muli na naipahayag ngayong gabi ay maging makatotohanan sa inyong mga anak, Lord. At wag silang mabulag, Panginoon, sa mga bagay-bagay, Panginoon, na nagawa ng kaaway. Lord, this word is falling apart. This word is not true, Lord. But God, the only truth is that the word, God, that you prepared for us, a kingdom, Lord. Oh God, you are preparing for us a place, Lord. Ito yun ang totoo, Panginoon. In that place, Lord, there is no, God, death. There's no sickness, Lord. There is no old age, Lord God. Hallelujah. All is joy, unspeakable joy, full of glory. Salamat, Panginoon, Lord. Doon po kami, Panginoon, nakaangkla sa iyong mga salita, Panginoon. Na kahit hindi man namin makamit ang mga bagay dito sa kamunduhan, basta ikaw, Lord, Panginoon, ang nasa aming puso, yun na pong pinakamahalaga sa lahat. Oh God, hallelujah. It is our only relationship to you, Lord God, ang magdadala sa amin, Panginoon, sa pinangako mo sa amin, Lord. Hindi na mga bagay-bagay na iniisip ng tao ngayon na mahalaga. Kundi, Lord, ang mahalaga, Panginoon, ay ang aming relasyon sa inyo, Lord. Salamat, Panginoon, Lord, sa gabing ito. Nawa, Lord, anuman po ang mga kalagayan ng aking mga kapatid. Lord, I pray for them, Lord, sa gabing ito. Palakasin mo lagol ang pananampalataya nila, Lord. Sa mga dumadaan sa mga pagsubok, I pray na bigyan nyo sila ng overcoming spirit, Lord. Sa mga may karamdaman, Panginoon, pagkalob mo sa kanilang kagalingan, sa kanilang karamdaman. And also those who are suffering, God, spiritually, Panginoon, nawa, Lord, makita nila kung anong pinakamahalaga sa lahat. Hindi na mga bagay-bagay dito sa mundo. Hindi na mga bagay, Lord, na material. Ang mahalaga, Panginoon, ay ang kanilang spiritual na kalagayan, Lord. Hallelujah. Oh God, mag-ipon sila ng kayamanan sa langit na hindi na nakawin, Panginoon. Hindi kailanman, Panginoon, mawawala. And Lord Jesus, hallelujah, let your word, God, tonight, hallelujah, be quickened by your word, Spirit, Lord God, sa aming mga puso. Thank you, Lord. We give you all the praise and glory. So may inyo nawa, mga kapatid, ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon sa gabing ito. Salamat muli sa kanyang biyaya. Praise God. We give you all the praise and glory, Lord Jesus, sa pangalan namin, Panginoon sa Kristo.
Amen and amen. Hallelujah. Amen. Again, God bless us all. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at sa lahat po ng mga kasama nating nanood ngayong at nakinig ngayong gabi. May the Lord bless you all, mga kapatid. Lord separates me from the things that's mine. I can see the flashing red lights. Lord, help me to redeem the time. Through the word I hear, in desperation and prayer, I'm making ready because it's time to leave. My earthly journey is about complete. I'm looking inward with deep sincerity, retracing the steps of my journey. I'm searching within with the candle and the broom to find the things that I am missing. For my bridegroom, he's coming soon. All around us is death, pestilence, war and famine. Many hearts are filled with fear and uncertain about the future. But to us, your little ones, there's a space that is given. A little window is still open. We must have the token to be raptured from this dimension. I'm looking inward with deep sincerity, retracing the steps